Si Vlad the Impaler ay isang makasaysayang pinuno noong 15th century kung saan ay nakilala sa kanyang pagiging brutal at walang awa. Kahit marinig lang ang pangalan niya ay siguradong dalawang imahe lang ang papasok sa kaisipan ng mga nakakarinig nito. Una ay ang libo-libong mga tao na umuungol at naghihiyawan sa sobrang sakit habang nakatuhog sa mga nakatusok na kahoy sa kapatagan ng silangang Europa. At pangalawa ay ang nakakapangilabot na lalaking taga Transylvania na umiinom ng dugo at kilala na natin sa tawag na Dracula. Lingid sa kaalaman natin na meron pang mas nakakapangilabot na katotohanan tungkol kay Vlad the Impaler kaysa sa mga di kapani-paniwalang mga alamat na naririnig at napapanood natin tungkol sa kanya bilang isang nakakatakot na vampira. Kaya ngayon ay ihihiwalay natin ang alamat at aalamin ang tunay at mas madilim na katotohanan sa buhay ng tinagurian ng karamihan na isa sa pinakamasamang tao sa buong kasaysayan na si Vlad the Impaler. Sa mga naitala ay umabot sa mahigit sa 100,000 ang kanyang mga biktima kung saan ang iba ay pinatay sa karumal-dumal at kasuklam-suklam na paraan. Ang kanyang sandatahan ay hindi ganon karami kumpara sa iba. Meron lamang itong humigit kumulang 24,000 lakas, subalit bumawi naman siya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pinakabrutal na reputasyon sa buong silangang Europa kung saan siya ay kinilala bilang taong kinatatakutan at nire-respeto sa larangan ng pinakamasakit na paraan ng kamatayan. Kapag nadakip ng mga tauhan ni Vlad ay tiyak na ang aabuting sobrang pagpapahirap hanggang kamatayan at itutuhog sa mga kahoy na parang mga tropeyo sa labas ng kanyang teritoryo para takutin ang sinumang nagbabalak lumusob na mga kalaban. Subalit kung ikaw ay siniswerte ay maaaring patayin ka na niya bago mo pa man maranasan ang pinakamasaklap na pagpapahirap. Pero iilan lamang ang masasabing maswerte sa kanyang mga naging biktima. Siya ang taong uhaw na uhaw sa dugo, kaya naman maraming usapan noon ang kumakalat na iniinom niya ang dugo ng kanyang mga patay na kalaban sa paniniwalang binibigyan siya nito ng kakaibang lakas. Pero totoo man o hindi na umiinom siya ng dugo ng tao ay hindi maikakaila na ang kanyang katauhan ay maihahalin tulad sa isang halimaw dahil sa kanyang ugaling pagnanakaw, pagsunog at pagpatay sa lahat ng tao sa isang syudad na kumakalaban sa kanya. Kung sakaling umiinom nga siya ng dugo ng tao, hindi pa rin iyon mapapabilang sa 10 pinakamasamang nagawa at ginawa niya. Lalong-lalo na at ang isa sa mga masamang nagawa niya ay ang pagtuhog sa kanyang mga kalaban sa mga nakatayo na matutulis na kahoy habang binabalatan ito ng buhay. Kung nagtataka kayo kung bakit siya tinawag na Dracula ay ganito yon. Siya ay isinilang sa Wallachia, isang makasaysayang rehiyon sa modernong Romania sa pagitan ng 1428 hanggang 1431. Si Vlad the Impaler ay ang pangatlong Vlad sa House of Draculis at yan ang pangalan na siguradong pamilyar sa lahat. Salamat sa isang Irish horror writer na si Bram Stoker. Ngayon, sa kapanahunan ni Vlad III, ang Wallachia ay nasa ilalim at pinamamahalaan ng 2 pamilya. Una dito ay ang kanyang sarili na Dracules at karibal nito na House of Danes. Ang 2 pamilya na ito ay nagmula pareho sa House of Basarab na siyang bumuo noon ng Wallachia, kung saan nga ang mga naging inapo nito ay parehong inaangkin ang trono kung sino ang dapat na tunay na namamahala sa Wallachia. Kung ikaw ay isang pinuno, lalong-lalo na pinuno ng pinag-aagawang teritoryo kagaya ng Wallachia, ay mahalaga na magtayo ka ng matibay na reputasyon. Kung gusto mo na seryosohin ka, ang mabilis na paraan para gawin ito
ay ang pagsasagawa ng mga kahindik-hindik na mga halimbawa sa iba. At maswerte si Vlad dahil isa siyang eksperto pagdating sa pagsasagawa ng mga ehemplo na kahindik-hindik, partikular na sa Transylvania Saxons. Ang Saxons na ito ay Katoliko at si Vlad ay isang relihiyosong tao. Siya ay isang mananampalataya ng Romanian Orthodox, pero ang tunay na puwersa sa likod ng nakakatakot na pakikitungo ni Vlad sa Saxons ay isang kwestiyon ng katapatan. Ang Hunyadi family na nagpapatakbo ng sandatahanang Hungary at sumasalungat sa mga monarkiya ng bansa. Ang Transylvanian Saxons ay taga-suporta ng hari ng Habsburg Hungary, kung saan si Vlad naman ay tapat sa Hunyadis na tumulong sa kanya para magkaroon ng kapangyarihan. Noong 1457, ang biyuda ni Jan Hunyadi na si Erzsébet Szilágyi ay naging target ng mga protesta ng Saxons. May kagalakan namang tumulong si Vlad sa mga puwersa ng Szilágyi na walang habas na lumusob sa iba't ibang nayon ng Saxon, kung saan pinagnakawan at sinunog ang kabahayan ng mga tao doon na kanilang pinaghihinalaang pasimuno ng pag-oorganisa ng mga protesta. Ito ay nauwi bilang malaking sakit ng ulo para kay Vlad kaysa sa kanyang inaasahan. Dahil ang Saxons ay sinuportahan ang kanyang dalawang kaagaw sa trono, si Dan III at ang kanyang kapatid sa ama na si Vlad the Monk. Ito ay nagresulta ng mas pagiging bayolente ni Vlad nang ang kanyang pagsisikap na daanin sa diplomasya ang usapin ay bumagsak. Nagdeklara ng all-out war si Vlad sa mga Saxons at sinunog ang maraming nayon, lalong-lalo na ang mga kabahayan ng taga-suporta doon ng kanyang kaagaw sa trono na si Vlad the Monk. Kanya ring inatake ang mga taga-suporta ni Dan III sa pamamagitan ng pag-atake sa nayon ng Bad malapit sa Brazov. Ang partikular na opensiba niya na ito ang nagbigay sa kanya ng malaking pagkakakilanlan at tatak. Ang ilan sa mga bihag kasi ng labanan ay kanyang brutal na tinusok sa mga kahoy doon sa bayan ng Targoveste. At kung nai-imagine mo na ang pagkakatusok sa kanila ay sa pamamagitan ng matutulis na kahoy sa kanilang mga dibdib, kagaya ng ilang mga pinapakita sa pelikula, ay masasabi ko na isa kang mabait at mahabaging tao kumpara kay Vlad the Impaler. Dahil ang kanyang pamamaraan ng pagtusok sa mga biktima ay sa pamamagitan ng paggamit ng walang talim na kahoy at tinutusok mula sa kanilang puwitan at hahayaan ito doon na nakatusok. Sa susunod na oras at mga araw, kung minamalas ang kanyang biktima sa bigat ng kanilang katawan, ay mas lalong pwersahan na babaon ang kahoy papunta sa kanilang tiyan, at sa pagkakataon na iyon ay nakakapanindig balahibong magpapahiwalay sa kanilang mga laman loob. Nakakapangilabot na paraan para mamatay, pero isang napaka-epektibong paraan para takutin ang kanyang mga kalaban. Maliwanag ang kanyang mensahe. Sa oras na kakalabanin niyo si Vlad, ang inyong tadhana ay ang matusok. Pero malayo pa rin yan sa malahalimaw niyang pamamaraan ng pagpatay sa kanyang mga kalaban. Gustong gusto din ni Vlad na inuutusan ang kanyang mga tauhan na pagtatagain ang kanilang biktima sa maliliit na piraso habang siya ay tuwang-tuwang nanonood, kagaya lamang noon sa isang syudad sa Talmes na may maraming Saxon. Minsan ay pinapakuluan pa niya ng buhay ang kanyang mga biktima sa malaking kawa, at paborito niya itong gawin sa mga negosyanteng Saxon na ayaw sumunod sa kanyang gustong paraan ng pakikipagpalitan ng produkto. Para lang siyang kumakain ng candy kung makagawa ng karumal-dumal na mga pagpatay, kagaya ng pinatusok niya sa kahoy ang 41 mga mag-aaral, dahil pinagdududahan niya ang mga ito na nagsasagawa ng planong pabagsakin siya. Nakaugalian din ni Vlad na kumain sa lugar mismo at napapaligiran ng kanyang mga tinusok na mga biktima bilang pagpapakita
na wala siyang pinandidirihan at kinatatakutan na siya namang lalong nagbigay ng bangungot sa kanyang mga kalaban. Si Vlad ay nagpatuloy sa kanyang malahalimaw na gawain at pagpatay sa puwersa ng mga Saxon hanggang si Dan III ay nahulog sa kanyang mga kamay. Sa malapelikulang galawan, inatasan ni Vlad si Dan na hukayin ang kanyang sariling libingan habang ang isang pari ay binabasahan siya ng seremonya ng isang libing. Nang matapos ang seremonya ay agad pinugutan ng ulo si Dan at nilibing sa sarili niyang hukay. Doon din ay nawalan si Vlad ng isang kaagaw sa kapangyarihan. Pagkatapos noon, si Vlad ay tuluyang nasupil ang kalabang Saxon at nagdesisyong magdeklara ng pansamantalang pagtigil ng digmaan. Sa di kalayuan ay may mas mapanganib at malakas na kalaban ang paparating sa kanyang sinasakupan, ang makapangyarihang imperyo ng Ottoman at pinamumunuan ng mapaghangad at malupit na anak ng yumaong si Sultan Murad na si Sultan Mehmed II. Si Mehmed ay nagpadala ng pangkat ng mga espiya kay Vlad para pasukuin ito. Ngunit hindi ganon si Vlad. Hindi siya basta-basta mapapasuko ng isang sulat. Ang kanyang tiwala ay lalong lumakas dahil sa kanyang bagong kaalyansa ng mga natitirang Saxon at ang pwersa ng Hungary. Kaya naman literal na pinako ni Vlad ang kanyang sagot sa ulo ng isa sa mga espiya para iparating ang kanyang mensahe. Nang gagalaiti si Mehmed sa galit at ang puspusang digmaan ay nagsimula. Pero si Vlad ay nagsagawa ng malupit na gerilyang pananakop. Hinati niya ang kanyang tauhan sa maliliit na grupo na palihim at malupit na inatake ang malaking kampo ng mga Ottoman na nagpahina sa depensa ng mga kalaban. Ang pinakasikat na ginawa ni Vlad ay ang makaraang manggalaiti si Sultan Mehmed. Sa sunod-sunod na panalo ni Vlad ay pinadala niya ang kanyang 60,000 tauhan na suot-suot ang makabagong baluti at sandata diretso sa Wallachia. Talo man sa bilang ng tauhan at sandata si Vlad, subalit merong isang katotohanan na hindi sineryoso ni Sultan Mehmed. Maaaring mas malakas siya kay Vlad, subalit walang sino man ang mas brutal pa kay Vlad. Nagsagawa si Vlad ng nakakakilabot na pag-atake sa isang kampo ng Ottoman sa labas ng Targoveste noong 1462 at nabihag ang 5,000 kalaban. Nang dumating ang buong puwersa ng Ottoman makaraan ang ilang sandali, ay nadiskubre nila ang 5,000 nilang kasamahan at ang iba pang 15,000 Ottoman na mga naging bihag ni Vlad na nakatusok sa mga kahoy. Ang nakakapangilabot na imaheng iyon ay makikilala sa kasaysayan bilang The Forest of the Impaled o ang kagubatan ng mga nakatusok o gubat ng mga nakabayubay. Para sa mga lumusob na mga Ottoman, inisip nila na si Vlad ay hindi ordinaryong pinuno kundi masahol na halimaw. Isang sobrang nakakatakot at maalamat na nilalang kung saan naging inspirasyon sa pinakasikat na vampira sa mundo. Inatasan ni Mehmed ang kanyang puwersa na umatras ng sumunod na araw. Hindi kinaya ng katatagan ng loob ng kanyang mga tauhan nang makita ang 20,000 nilang kasamahan na nakatusok at naaagnas sa mga kahoy. Doon ay kinilala at tinawag ng mga Ottoman si Vlad bilang The Impaler King, isang makahulugang palayaw na magkakaroon ng iba't ibang klasing anyo sa daang taon na darating. Nagpatuloy si Vlad sa kanyang madugong paghahari sa kanyang buong buhay kahit panoong siya ay nakulong, subalit pinalaya din ng mga kumulong sa kanya para muling makipagdigma sa mga Ottoman. Tinusok, dinurog, sinunog at pinahirapan ni Vlad ang kanyang mga kalaban hanggang sa mamatay siya habang pinagtatanggol ang kanyang minamahal na teritoryo mula sa mga umaataking Ottoman noong January 1477. Para naman sa mga moderno at makabagong taga-Roma, si Vlad pa rin ay isang kagalang-galang na makapangyarihang pinuno at mabait sa kanyang mga sinasakupan.
Subalit sa kanyang minalas na mga kalaban, kagaya ng mga Saxons at Ottoman, si Vlad ang pinakamasamang tao na nabuhay sa mundo. Kung nagustuhan nyo ang kasaysayan na ito, ay mag-subscribe lang sa aming channel. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!